Dito naman tayo sa transport strike ng grupong Manibela. Isang taong grace period tungkol sa consolidation at ang mga elevator sa EDSA busway. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng DOT. Yusek Andy, magandang tanghali po. Hi, Miss Nina and Yusek Margarita. Good afternoon. Magandang tanghali po sa inyo. DOTR, let me correct that kasi DOT, tourism. Una po sa lahat, ano po ang reaksyon ng Department of Transportation dito po sa transport strike ngayon ng Manibela na magtatagal hanggang bukas, Yusek? Unang-una, hindi naman talaga tigil pasada ang sinasagawa ng protesta, no? Kasi hindi naman po pumapasada na ang mga kasamahan nila dyan dahil sa ang iba po hindi naman talaga nag-consolidate, no? So as stated by the leader, their leader, na nagpo-protesta lamang po sila, and nagsimula po yung kahapon, and sabi nila aabot raw sila ng hanggang bukas. Ngunit sa pagtingin po natin sa buong Pilipinas, wala naman pong effect yung kanilang tigil or rather protesta tungkol sa effect sa ating mga mananakay. Yusek Andy, no, kahit protesta lamang to, sa inyong assessment po ba may mga ilang mga lugar po ba ang napipilayan o naapektuhan kapag may transport strike ang mga grupong ito? Yes, Yusek Margarita, definitely protesta or tigil pasada, nandyan po lagi yung aming tinatawag na interagency. Ito po tulungan ng LGUs, especially dito sa Metro Manila, kasama po yung MMDA, PNP, pati kami sa DOTR. So nakahanda po lagi in whatever things that could happen. Ang pinaka-effect sa balita po namin kahapon, dahil na meron silang protesta dito somewhere in Quezon City, nagkataon po at umulan at nagkaroon ng baha sa lugar na yon. So medyo naapektuhan po yung ating mga commuters. But yun po ang pinaka-effect na nangyari kahapon. In totality naman po, peaceful or rather walang effect naman po sa ating mga mananakay. May tanong po dito mula sa GMA News Desk. Ano daw po ang reaksyon ng DOTR sa patuloy na hiling ng mga tsuper na payagan silang bumiyahe at hindi ituring na kolorum? Unang-una, nangyari kasi, nagkaroon ng hearing sa Congress, sa Transportation Committee, that was maybe 2 weeks ago. Tapos meron po tayong isang butihing congressman na merong sinuggest po na kung pwede raw po, yung mga hindi nag-consolidate ay payagan pang bumiyahe ng 1 taon. As the answer ng ating LTFRB, pag-aaralan po yung proposal na yon. Ngunit just to clarify, some misinformation po, wala po naging agreement ng DOTR na sila ay payagang bumiyahe po ng 1 taon wherein hindi po sila nag-consolidate. Ang very clear po kasi dito, yung pagko-consolidate, nabigyan na po ng deadline ng April 30. And siguro po, masasabi ko, base sa extension na binigay ng Pangulo, we could say that yung lahat ng talagang interesadong sumama sa programa, talagang nasa programa na po. Umabot na po tayo ng 81%. So yung mga ayaw po, we give respect to their decision. So sila po yung mga hindi sumama sa consolidation, and siguro po gusto nila magpakita pa ng protesta sa kanilang pag-oppose po sa programa ng gobyerno. May tanong naman po mula sa ABS-CBN News. Ano daw po ang napagmitingan kahapon with LTFRB regarding po sa apprehensions? Unang-una, it's still an ongoing meeting, no, or discussion. Ang pinakapangako po ng government through DOTR, LTFRB is we will give due process dun sa mga hindi nag-consolidate, and that was since April 30 pa po. So talagang may proseso tayong binibigay. Kahit na alam naman po natin na ayaw talaga nilang mag-consolidate, we have to give them the due process. But very soon, as per info po, kausap ko po si Chair Guadis ngayong umaga, na maglalabas po sila soon ng parang decision or conclusion dun sa due process regarding sa franchise
ng mga hindi nag-consolidate. Pero siguro po ma-relay ko lang na kusa naman po yung ating mga kasamahan sa sektor ng transportasyon na hindi nag-consolidate, base sa impormasyon at kita naman po natin sa kalye, talagang hindi naman po bumabiyahe na yung mga hindi nag-consolidate because po napakabigat. Kung sila po ay eventually huli dahil hindi nag-consolidate, mabigat po yung penalties at suspension sa ating mga drivers and operators. So siguro po tama lang na hindi na sila bumiyahe sa kalye po. Yusek Andy, sir, kung tapos na po ang consolidation phase ng PUV Modernization Program, ano na po ba yung second phase at nasaan na po ba ang pamahalaan sa phase na ito? Yusek, tapos na po yung napaka-importanting consolidation, no? And alam nyo, mga 8 times po ito na-extend ng past and present government. Pero tama lang yung extension na ginawa for the past times dahil gusto natin talagang ma-explain at makasama yung mga gustong sumama. So tapos na po yun. Wala na pong magbabago doon and that's final. Ang importante po ngayon na phase is called route rationalization. Ito po yung isang proseso wherein LGUs po magtutulong-tulong with LTFRB and DOTR sa finally malaman po natin ang tamang numero ng mga sasakyan sa bawat ruta. Because we cannot allow na ang isang ruta ay sobrang traffic po yon or kulang naman po wherein kawawa ang commuter. So this is now the second phase or the next phase ng ating programa. This will take siguro po mga 2 years, maximum 3 years po kasi this is something that is to be done with the help of the LGUs. Once this route rationalization is done, 2 to 3 years po ngayon, doon na po papasok yung obligasyon naman ng ating mga kooperatiba to modernize their vehicles po. Because kailangan po naman yung mga manufacturers will have enough units para sa mga ipapalit, and we have to make sure that the cooperatives and corporations will be financially viable and capable of getting these units. So it's really a step-by-step process. Kaya nga sinabi po namin sa ating sektor ng transportasyon, kalimutan na muna natin ang mga concerns or problema sa ibang components because we have all the time to do it. Ang importante po is mag-consolidate and we are glad and happy po that all those interested ay nasa programa na po. Okay. May tanong po dito mula sa ABS-CBN News pa rin. Ano daw po ang dahilan o yung cause ng matinding traffic sa bahagi po ng Quezon City kagabi? At ano po ang nakikita niyong solusyon dito po sa perennial traffic congestion, especially po dyan sa Commonwealth area? Alam mo, nung nagka-rally and then umulan and then may bahang portion po kasi dyan sa may East Avenue, that result, ang effect nga po naging matindi ang traffic. Alam niyo po, yung ating mga kapulisan, they give respect po sa ating mga realista, sa kanilang gustong ipalabas, ng kanilang damdamin. Ngunit kailangan po bigyan po natin ng certain limitation or rather certain rules para naman po hindi maapektuhan yung ating mga commuters, which aminin po natin kagabi, kahapon, naapektuhan po. So this time, meron po mga certain parang pagbabago ang gagawin or ginagawa ng ating LGUs, MMDA, para po mas makontrol ng maayos yung mga nag-rally. At definitely, we have to put foremost po sa kapulisan, sa mga realista, ang ating commuters. We cannot let people sacrifice because of something that we want to express. Pwede po tayo mabuhay na samay ang kanilang pagpoprotesta, ngunit sabay naman po ang convenience at yung maayos na pag-uwi ng ating mga commuters sa kanilang bahay. So definitely po, everybody learned from yesterday's experience and things will improve. Ang importante po dito is this is a protest which we respect, but buong Pilipinas po, there's no worry regarding sa effect po nito. Everything is normal po sa kabuuan ng ating bansa. Yusek Andy, sa ibang usapan naman, dito naman po sa mga elevator sa EDSA Busway, functional na po ba ang mga ito at saang mga estasyon po itinayo ang mga ito? Tamang-tama po, Yusek. No? There are 5 stations po na nakalagay na po yung ating mga elevators po, 5 stations sa bawat station po, 3 po dyan
para makatulong sa ating mga sasakay po ng busway, no? And just the other day, we followed up with our friends in Meralco, pati sa MMDA para po finally mag-function na po yung ating mga elevators dahil kailangan na kailangan po to sa ating mga PWD at saka mga senior citizens. So we hope this will be finished, done, and hopefully functional po itong month ng June or maybe up to July, but we want it to happen. Nako, yung 5 stations po, medyo wala lang ako listahan, but meron po tayo sa Taft Avenue, meron po tayo sa Guadalupe, no? But definitely, this will all be functional soon para po makatulong sa ating mga commuters because we really want to make our busway successful po. Maganda na po yung buo ng ating mga bus na dumadaan sa busway po, no? Tuloy-tuloy po at ang ridership po ay lumalaki na po. So we want to make this more successful and accessible po sa ating mga commuters. Target din po ba na lagyan ng elevator ang lahat ng mga bus stops o istasyon po ng EDSA Busway, sir? Alam mo, ideal yun, Miss Nina, no? Pero may konting concern because may sukat, no? May minimum na sukat po para mailagay yung elevator sa pedestrian side para makasakay yung mga commuters, no? So, merong minimum yan. I think 2 meters yung minimum. So, ang tingin po namin, hindi po natin malalagyan ang lahat, but we will really look for solutions na magbigyan po, para nga sabi ko, maging convenient po para sa ating commuters. We will give you an update po after this 5 na nailagay na kung ano pa yung mga possible na susunod po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation.